Ateneo at saka UP, no? So, ito muna UAAP kasi mas maiksi mga ano neto. Pero itong Ateneo at saka UP proves na pag ikaw may pieces, pwedeng dahan-dahan yung start mo. Kasi ang ganda ng start ng Ateneo pero hindi masustain. Okay? Because isa pa sa nakita ko dito, when Ateneo goes with the zone, si Chris Kun yung kanilang nasa sentro ng zone. So dahil si Chris Kun hindi naman katangkaran, di ba? At siya yung nasa gitna. Okay? Ang ginagawa lang nung passer is nilalab lang hanggang sa may taong pupunta dun sa likod ng depensa, may kumakat na dun sa likod ng depensa. Isa yung sa nakita natin. Nakaset yung zona pero yung tao kumakat na dun sa likod ng zona at yung passer nilalab na lang. Kasi having a big ibig sabihin, having a guy like Aalipik, kahit hindi ganun katanggaran pero malakas ang katawan, pag may nakita siyang bola, sa lakas niya, kaya niya kunin yung bola. Him alone can get that ball. Kung nakasona yon, kaya kung si Alipik yung kukunin lang niya yung bola. At saka kung if ever man makarating sa makarating yun doon sa papasahan, kayang habulin ni Alipik yung kaya niya supalpalin yun. So ganun din, pag nasupalpal yun, mawawala rin yung tira kasi ang ginagawa ng passer, inilolobo na lang yung bola para mapunta doon sa likod ng zona. And Ateneo cannot score. How can you imagine that pag si Tab Baldwin yung coach mo, 45 lang na score mo buong laro o halos nasa 50 o magsi-60 pa lang yung score mo compared do sa UP. 45-75 tambak. So hindi lang maganda yung depensa ng UP. Di ba? Anong tawag rito? Saan ka nakakita nun? Tab Baldwin di makascore. So ganun lang yun. Hindi na sila makadepensa, hindi sila makascore. So yun lang po.